Ayan guys, magandang hapon po sa inyong lahat mga kalingap. So dito po tayo ngayon sa San Vicente para magtingin ng lupa para doon sa mga tinatawag na mahiyain. At sabi po ni Kalingap Rab, maghanap kami ng medyo mura-mura na lupa dito. Ito po yung lugar. Ang lugar po nito ay Calabagas. So ang bahay po nila nung tatlong zombie ay tatlong mga Marias is nandun sa dulo. So pwede po silang mag shortcut daw dito. So parang malapit lang ano. Dan yung pinakabahay nila may ano dyan. So tanungin po natin kung magkano po ang 100 square meter na bibilhin. Malawak ang lupa dito. Ano yun? Niluto-lote, hindi man. Oh, yan ang balak nila nila. Ito sa kanilang lahat yan. Diba sabi ko sa iyo na nyugan na malinis na nyugan? Ang ganda pag ang nyugan. Ang ganda ng puso nila dito. Saka andyan lang yung site, diba? Yung mga matataong lugar. Sabi sa akin yun ng Ate Pinpin, kasi may anak yan ng engineer. Sabi daw nung anak niya, ang pinakakuan, gusto maipasurvey muna yung luti. Di ba nasimbag ate? Magkano po yung 100 square meter? 80,000. 80,000. Oo. Ano yun? Sa inyo na lahat. Mapaayos ng papel, titulo? Sorbe. Abutan mo garan mga surveyor ganyan. Yan nagabos sa pag-ayos ng papel. Pag-ayos ng papel kasi asorbe kasi nasa 10,000 din. Ang sorbe. Pati na pag-ayos ka papel. Pero pa yung pag-ayos ng papel. Hindi po ba pwedeng isabay na lang sa mga makakakuha ng... Kaya nga sabi daw nung anak niya, sabi kasi huwag na muna ngayong bumibilin at papasurvey muna nila. Yung ganun, yung pagluti-luti ba, papasurvey muna. Oo, ipapasurvey pa namin. Sabi niya, teka muna dahil mo muna tayo, mapasurvey pa tayo. At saka ano nga sa luti-luti sa kanila na baguhon naman, dahil manaapo doon ng sumbita. Handa naman daa. Ay di, mabaguhon Ate Pinpin. Tatlong aswang. Ay, siyempre, mga dalaga na kaya yan. Kahit papaano ay... Kuan. Ganito yan. Babaguhon naman daw. Hindi. Dahil sumbi. Pwede po. Na nga sila, mamimili pa sila. Hindi po, yung 100 square meter na bibili namin, saan po yun kaya? Wala pa naman sigurong, pwede pa makapamili. Kapag-decide, ito kasi yung party na ito dito, iguana yan. Kung doon. Pero may kalsada naman po yan, ano? Ay, magkakamayroon na yun ng kalsada. That's kanila naman ang lupang yan. Siyempre, obligado lagyan nila ng kalsada. Alangan namang walang dadaanan yung... Dito po, sa medyo part na ito, may mga may-ari na po dyan. So, dito na lang po tayo sa may ano. Oo. So, antayin na lang namin mapasurvey nyo para wala na kami problema. Sige, oo. Kailan po kaya yun? Masabi na lang. Opo. Basta ang presyo kung anong mas maganda yun? Kasi kung di man kilala man yung may-ari, kung ano lang baga kailangan, hindi naman yung parang deed of sale lang. Oo. Wag nang, ang importante naman dun rin, yung pag-aari nila yung lupa. Hindi gaya ng mga settler doon na 40 mil nga, wala namang kasiguraduhan kung kanila na yan. Samantalang dito kasi sigurado. Sila may-ari ng lupa, mother title dag nandito. Tama po. Ganun lang yun, deed of sale. Ano, really?
Si Ren kay bahan ni Ram. Opo. At yun lang naman at hindi naman iba yung ano, kailangan lang naman didobsil din wala. Yun lang ang importante dito, yung didubsil lang na yun. Iyo. Kasi pag didubsil, kasi walang ibang maghahabol dahil sila lang, sila lang mismo. Sila mismo ang may-ari. Hindi gaya nung sabi ko sa yung dun kay Pimentel, pag halimbawa dumating ang araw na anak na lang ni Pimentel yung nandyan, sasabihin, ba't nandyan kayo? Sasabihin, binili ito namin. Masabi, kanino binili? Ay, may hinulugan kami gano'n. Asan kahit papel, yung pagkakabil nyo, wala kahit anong dokumento. Eh di wala sila. Di na nila alam kung anong kalalagyan nila. Red Saint po. Red Saint. Red Saint. Ay, ikaw, Regine. Oo, siya sila sa vlog na Red Saint. Ano para Regine? Ano ka? Mga ano pa naman po siguro, mga 5 months o 3 months. Lager din baga si Ate Pinpin, itong Red Saint. Hinahalat sa inda tumaram. Kundi ang data man ay sumbi. Pangit man po talaga. Pangit man ang sumbi talaga. Kapangit. Ay, pinangaranan na sinda pagkatapos. Paninda, mamili ng pangaran. Data man po. Madalaga na ay. Dahil Ate Pinpin, pag minsan Hindi talaga sila nasalita. Hindi talaga. Hindi talaga. minsan ate, pag nakaduman ako, dahil ka man naanggutan, kundi sasabihan ko lang na, magkun ka muna ni, dahil medyo mga kuwang kamum, ang mga viewer, minsan hinahalat lang talaga sa indo, ang madangog kamong tumaram. Yung ani. Yan ang pala dyan, pagka di ba sa sarong, ano nyo, yun na. Sarangnyugan lang, hindi lang, pagkalampas sa indong ini, si kay Buena na nyugan ni Buena, yun na ito, haranganin na ito. Oo, yan lang. Hindi umalang. Pwede nang dumaan dito ano. Oo, pwede na dyan. Nandyan lang yung bahay nila. Mabubuot mo ng pamilya ito. Kaya nga ni, Yung kundi nakakapanghinaya. Madalaga na eh. Pwede naman po yun, hulug-hulugan muna yung 80,000 ano. Ha? Pwede naman hulug-hulugan yung 80,000 hanggat hindi pa nababayaran, hindi pa magpatayo ng bahay. Oo. Pwede naman po siguro yun. Wala pang... magpauna na kaagad ng 30 habang hindi pa ninyo nasusurvey. Oo, mga ganun. Hahaputon ko muna si Aki. Pero paniguro lang baga Ate Pinpin na makakuha Pinapaano ng nga ni halimbawa. kay Mark Ate. kung magkano si ng sorbi. Oo. Kasi sabi ko nga nita, pag sabi ko sa indang barangay Calabaga, sabi ni Rinsin sa kuya, parayo da. Sabi ko, bisitahon muna, mahiling ang klase ng location. Kasi site na yan. Pagkatapos yaon lang sinda dyan, kung baga, nasa kabihasnan din sinda ay. Iyo. Pero maganda kasi dito at Patag. Nasa patag May pa sila masakat. paglabas nila, sentro na. Sentro na. Diyan na, sentro na. Sa school. Para ni sa school. Gusto nilang puntahan kung may tinanim sila, dyan lang sila dadaan. Isang parselo ng lupa lang, yung kay Buena lang, bahay na nila. Oo. Binahaya na nila. Napakalapit lang, dyan lang ang bahay nila. Pwede man pati dyan. Pwede sila dyan magtanim-tanim. Bibigyan pa sila ni Ate Pinpin ng tataniman dyan kung gusto nila. Pwede sila magtanim. Ayan pala maganda dyan. At mahilig po talaga sila magtanim ng mga... Pwede silang magtanim dyan. Ano yung tawag doon? Kanggos. Tanggos, oo. Kumbaga dyan na sila nabubuhay sa pagbubungkal ng lupaan. Masipag kasi yung nanay at tatay niya magtanim-tanim. Kasi yun din ang hanap buhay siguro nila eh. Oo. Pag may laman na, ibebenta na. Oo. Yung tatay no, nakikipagamasan dun sa anak niya Sa, Ate Imang. ang sipag nung tatay no, di ko nakikitang nandiyan lagi. Laging may trabaho. Nakikipagamasan. Oo, araw-araw yung nagtatrabaho yung tatay niya. Basta pag umagang yan, kuha na yun, maahon na yun, papunta dun kay, yung anak ni Ate Imang Usum. Oo. Pupunta na yun dun. Pagdating dun kay Joey, magagamas na yun. Gamas. Uuwi ng hapon. Gura naman ang aldawan niya sa paggagamas. 400 yata. Oo. Kaya nga pinaliwanag ko baga yun kay Rab na noong hindi pa sila pumupunta dun sa tatlong yun, talagang hirap na hirap sa buhay. Kasi unang-una, bago umalis, di wala namang naiwan halimbawang bigas. Oo. Habang nagagamas ka ako siya, di nag-iisip siya na anong pagkain nun, halimbawa ganun. Kinahapunan, magbabali.
Alin pa, pabalihin mo ako ng yung sahod ko ngayon 400 at babali ako ng 200 uli para kinamagahan. Kinamagahan na naman, di 200 na lang ang sawarin niya. Di gaya nang dumating na sila, binibigyan ng 6,000, may isang sakong bigas pa. Kontento siya ngayon. Biruin mo, pumunta yun sa bahay, sabi ko, inom-inom tayo ng isang gin at magkwentuhan tayo. Sabi niya dun sa asawa, sige kunin mo na yung sahod ko kay Joey. 4,800 yung sahod niya, di mahigit isang linggo na hindi niya kinukuha yung sahod niya. At kumpleto sila sa bahay na binibigay nila. May grocery, may 6,000, may isang sakong bigas. Kalmanting. Kaya ngunyan, maluwag ang nila, bahay nila. Pero taong bundok talaga sila. Bidoon mo man Ate Pinpin. Ha? Saan mo taga-say? Taga-Suryan ka ito. Nang baguhan yan, Igdi. Paano napadpad sila rito? Napadpad sila rito, arog na kay mga daraga na mga anak. Patulong taon pa lang sinda kasi ang patulong taon pa lang. Naagi yan sa tungod mi kay itong tulong niya na daraga. Mga dugyo talagang masyado, mga damit niyan, mga kuan. Sabi nung anak kong dalaga naman, kawawa naman niya nanay, ginawa niya, pinili niya yung mga damit niya, magaganda naman ang damit pinili niya. Nanay, pag dumaan yun, ibigay mo at kasi yun sa kanya. At kasing laki lang yung bunso ko, kasing laki lang. Itsura ko pag naiayusan. Maski sa SM, sunudan pa din sila. Di ba sabi ko, di ba ko magsabay-sabay? Nang apo doon ito ni Day, yung asawa ko, nang tawagin siya. Nini, alika. Di para yung mga sumbi ay naglalakad yan. Parang mga sumbi. Nini, alika. Itong mga damit, dalhin mo sa inyo. Yung dalawa na kaganyan. Si Chris lang yung lumapit. Paglapit ni Chris, dinampot yung diretso na. Wala man lang yung sasabing salamat po. Wala man lang. Yan lang. Maiintindihan mong sila ay talagang mga taong bundok. Yung mga kwan. Dahil wala silang uneducated talagang masyado. Ganong mga serum Mayo kang mahilig. Talay-talay kung mag-ano. Kung sa'yo na mag-asaro, duman lang din yan mga nakadudupo yan na araw. Tapos mga punit-punit pa yung damit. Punit-punit pa yung mga damit niya nun. Lahat ng nakikita mong mga damit na yung pagpupunta natin, yung mga suot nila, sa amin yun galing. Yung may pang basketball na kulay blue yun, kay Alvin yun. Dun yun sa anak kong lalaki, yung bagang may pangalan dito. Kung na may number sa ganyan, yung suot-suot ni Chris. Kay Alvin yun, yung anak kong lalaki. Kawawa man. Oo. Yan, bali 2 beses yan ng asawa ko binigyan ng ganyan sa plastic na damit. Pinipili nung mga anak ko yung magaganda pang damit nila na ayaw na nila. O sige, bigay mo na nanay na ganun. Kaya, yung mga damit na yan, yung palda ni, sino ba yun, ni Melissa, yung may Melissa yun. Yung paldang napaganyan ang forma, dun yun sa anak ko din galing. Halos lahat ng mga suot niyan, sa amin ang galing yung mga suot niyan. Naawa nga kami dyan nun. Kaya naisabi ko yun sa kanya. Ano, dahil pa din tayo nasurindir, dahil pa kayo nasuot, maski dahil na girong. Ay, ano man po, yun talaga ang goal namin para maano talaga. Taga-say ka talaga. Kamsor din po ako. Pero si Ram, dait po talaga siya. Mismo dait. Dito na siya pinanganak. Kakatuwa talaga itong tulo. Sinusubay pa yan ngayon pagka ay bago na naman. Nakita mo pag dumating na kami dun, pagkakausapin ni Ram yung dalawa, nakaganyan talaga yun. Wala talagang pan yun. Kaya may kaya nung huling punta namin. Pero itong sa SM talaga, hindi talaga nila kinain yung halo-halo. Hindi po. Yung isa lang ang nagkain. Si Chris lang. Si Chris ang medyo Si Chris, maskin sa escalator. Panay ang kasilpo. Sabi ko hiliga sa ruuta. Pero na. Pero adwa pa talaga. Pero ito si Chris, pinakapanganay ito. Maski ka ito pa, iyo lang ito ang nataram-taram na kuwan. Itong dua talagang ito. Hindi talaga yan nasalita? Hindi talaga yun na-emit, yung dalawang yun. Pero yun si Chris ang pinakawalang pinag-aralan. Hindi yun, halos grade 1 lang yun. Ang taram nun, alamat po, itong bulol pa. Pero yung dalawa po kasi nakapag grade 5. Pero itong dua, naka-eskwela ito. Oo. Kumbaga ay si Saro nakaabot itong grade 5 garo, si Saro nakaabot grade 4. Oo.
Araw lang sindaka ito. Pero itong Chris talaga ito ama yung Kundi nakakapanghinayang kasi may mga may itsura eh. Oo. Mga magaganda. Paglayo sa akin, mga akin. pinagupitan baga sa hapon ni Rab. Ribahan sinugan. Ang bubulok daw kayo sa Nyugan. Nang makapunta nga ni Oo, maganda po yung lugar, di ba? At malapit lang doon sa bahay nila. Yan. Tatawid ka lang ng ilog. Parang dyan yun yan, ano? Dyan lang yun. nandun lang ang bahay nila. Pagka halimbawa, lumampas tayo doon, paglampas natin doon, may isang parsela yung kay Buena, isang parsela ng lupa na siguro lalakarin na. Simula dito sa natatayuan natin, mga kalahating kilometro, ay wala pa. Ilang kwan lang. Kasi isa lang ang lalampasan nilang may-ari ng lupa. Mula dito, lalampas lang doon kay Buena. Yun ang bahay nila yun. Kaya salamat po. Mag-ano lang po, ano pag okay na. Ano kami Ate Pinpin? Thank you po.